Bakit nga ba pinapatawag ang isang makapangyarihang religious leader dito sa Senado? Korte ba ang Committee on Women para pag-usapan dito ang mga bintang laban kay Apollo Quiboloy? Sino ba itong si Hontivirus? Opo, medyo madami po na naman ang tumatawag sa atin nito sa social media simula ng investigasyong ito para ipatawag ang, para sa kanyang mga followers, glorified Son of God. Ang sabi po ni Ginoong Quiboloy at kanyang mga tagapagsalita, nilabag natin ang karapatan niya sa due process. Sabi niya, sa proposed Senate resolution pa lang daw, pinagbintangan na daw siya ng kung ano-ano. I wish to remind the pastor and those who speak for him that written and oral reports of legislators in the course of our duties are protected speech and can be incendiary and provocative. Sabi nga ng Supreme Court sa kaso ng Osmeña versus Pendatun, quote, its purpose is to enable and encourage a representative of the public to discharge his public trust with firmness and success, for it is indispensably necessary that he should enjoy the fullest liberty of speech and that he should be protected from the resentment of everyone, however powerful, to whom the exercise of that liberty may occasion offense. Close quote. Friends, hindi po pwede na basta-basta lang magsabi ng due process si Apollo Quiboloy ay hindi na siya haharap sa Senado. That is not the ruling in Neri versus Senate Blue Ribbon Committee. That is not the ruling in Lincoln Ong versus Senate Blue Ribbon Committee. In both these cases, the individuals involved were present in at least one hearing. Humarap na sa Senado ang isang former president, ang isang sitting Senate president, ang madaming mga general. Just last Congress, humarap ang dalawang sitting executive secretary, si Ginoong Vic Rodriguez at current ES, Lucas Bersamin. Humarap na din ang religious leaders, kung naalala po natin ang Pajero bishops. Kaya wala po tayong pinag-uusapan na religious freedom. Dito, like executive privilege, religious freedom cannot be invoked to evade liability. Hindi po mapapakulong ng Senado si Quiboloy para sa mga paratang sa kanya dahil hindi kami huwes. Trabaho yan ng ating legal process. Kaya nagpapasalamat po ako sa DOJ sa binalitang pagsampa ng kasong qualified trafficking at child abuse laban kay Apollo Quiboloy. Pero kapangyarihan ng Senado ang panagutin ang sino man na hindi kumikilala sa kapangyarihan ng Senate na maglunsad ng mga investigasyon, kasama ang hindi pagdalo sa investigasyon despite a valid subpoena. It is very simple. The power of the Senate to conduct investigations in aid of legislation has long been settled by the Supreme Court. Yes, even in the recent case of Lincoln Ong versus Senate Blue Ribbon Committee, where the Supreme Court upheld the right to due process of witnesses who actually attended the hearing, the power of the Senate to investigate and to cite in contempt was actually confirmed. Pag sinabi pong in aid of legislation, ibig sabihin po ay makakatulong sa pagpapaganda ng mga batas natin sa Pilipinas. Ibig sabihin po, may pinapakitang kakulangan sa mga batas natin na kailangan ng tugon ng lehislatura. Apat na po agad ang lumabas na punto sa ating hearing tungkol sa possible policy and legislative aspect ng hearing na ito. Una, ang posibleng kakulangan ng ating rape law para sa legal treatment ng konsepto ng consent. Is it meaningful consent pag pumayag ang isang di umanong victim dahil sa paniniwalang sakripisyo niya ito sa anak ng Diyos? Pangalawa, sa ating labor laws. Paano tignan ng ating labor code ang labor activities na di umano ay voluntary pero may parusa pag hindi sumunod? Pag ba religious volunteers ay hindi nasakop ng mga batas natin tungkol sa occupational safety and labor standards? Pangatlo ay ang trafficking sa ilalim ng anti-trafficking law. Sa ngayon, ang mga acts of forced begging and servitude ay sakop ng Expanded Human Trafficking Act. But is religious freedom a complete defense against charges of trafficking in persons? Pang-apat ay ang tanong, do we need a separate law against religious violence o yung mga iba't ibang uri ng karahasan sa konteksto ng isang simbahan, KOJC man ito o Socorro Bayanihan Services halimbawa? May mga dalubhasa na ito ang panukala. Halimbawa, si Dr. Jail Cornelio, who our committee sought to invite. Pero habang sinisiyasat ng komite ang mga tanong na ito sa ilalim ng kanyang lehitimong mandato, patuloy ang paulit-ulit na ilehitimong pagkilos ng isang panig. Ganito po ang galawan nila sa ating mga witness. Magva-vlog po ng 100,000 ang natanggap ng ating mga witness. Sources ninyo na lifetime ang support sa inyo, tama ba? Lifetime daw ang suporta sa inyo. Kaya kumagat kayo sa bait.
na mag-testify. Meron ng isa dito nagsabi, Pero sila po pala. inoferan daw siya ng 40,000 kada lie against pastor. Buti na lang yung kapatid natin yun na hindi naman kumagat. Pero, may mga nag-witness dyan sa Senate, tinagat nyo yan, di ba? May iba sa inyo, 50,000. May narinig pa kami galing sa aming mga puputlang ahas na may nabayaran daw na 500,000 sa inyo. Well. Tas ngayon, nawawala na si alias Jackson. Nasaan kaya? Nasaan kaya? Ayun na nga ba ang sinasabi? Pero sila pala po ang totoong nanunuhol. So nakasulat po dyan, mag-recant ka na lang, pasayloan na lang si pastor og ang ministry. Tagaan ka ni pastor og kwarta pila imo gusto, kondo og travel abroad. Bawi a imo gin panulti sa Senate para pakaulawan anang antivirus na. And by the way, safe and sound po at hindi nawawala si Elias Jackson. So suhol, pananakot at pangharas po ang minemerienda ng ating mga matatapang na witness sa pang-araw-araw. Sa totoo lang po, pwede naman po silang bumaliktad dahil di ko naman matapatan ang inaalok sa kanila para mag-recant. Pero naninindigan sila. Lahat po ng Newsflash video ay makikita sa aking Newsflash playlist. Sa mga gusto naman po ng mga biblical topics, punta po kayo sa aking channel na Mahafree TV. Para sa mga gustong mag-order ng Fermax Firmang and Lifting Cream and Immune System Booster, contact Mr. Dante Meraviles on Facebook. Cell phone number 0908-6553757.